For the whole month of March, gisgutan nato kini nga tema, mga linya ng buhay. The words we say, the truth, God speaks. Mga naanda na nato na mga pulong. But on the other hand, niana, naapoy mga gusto ipasabot ang Ginoo kanato ni anang mga linya na naato ng naandan. Ato nang nahisgutan tong first Sunday, kaning tao lang ako, pero unsay gisulti sa Ginoo, gitawag kita sa Dios. Wala na akong magagawa, ngunit may magagawa ang Diyos. Ganyan talaga ang buhay, ngunit may plano ang Diyos. And last Sunday, atong gisgutan, basta makaraos lang, ngunit tinawag sa kasaganaan ng Diyos. Kung na-miss ninyo kini na mga sermon, available kini sa ato ang YouTube channel. Ang full sermon ni nasa ato ang YouTube channel. I-search rin ninyo Tagum Alliance Gospel Church. I think official. Kay murag naay duha ka Tagum Alliance Gospel Church dira. Search niyo tong official nato na page. Makita-an ra gid ninyo kung na-miss ninyo ang mga nilabay na mga Domingo na mga mensahe. Makita ra gid ninyo na dira sa ato ang playlist, labi pa man sa ato mga sermon playlist. And this Sunday, mao kini ang katapusan, and we'll talk about okay na yan. Okay na. Anormal na kanabitawang mga pulong na nagagawa sa ato ang baba, labi pa man kung gusto na ta na di pa magdugay ang istorya, wa na tay gusto himuon, musettle na ta na ingana na gid na. Okay na yan. Makaigsuunan, have you noticed how often people today settled sa ginatawag nato na good enough? Kanabitawang okay na. In a world na kung asa we are driven by convenience, kanabitawang ginapadali na lang ang atong kinabuhi, people choose instant over intentional. But pasabot, mas maginapili pa nato na kanang basta mapadali lang ang atong kinabuhi. Unsa pa to ang ilang ginasulti, mas daig pa sa kana daw mga wise na mga tao, kanaging maningkamot, ang imuon mo nang gusto gigitag instant, mo nang even ang kanang atuang pag-rise sa AI, which is maayo man, okay man na, pero dapat kabaluta unsaon kana paggamit. But sometimes you take advantage na sa uban na wa na imo gawas sa imuhang hunahuna, imo na lang gipaistorya tanan dira sa computer. Sometimes we choose comfort over commitment. Kinsa may dili gud gusto na ayahay ang kinabuhi. Sometimes atong ginapili kanang word na phrase na pwede na, okay na over excellence. We settle for mediocrity. Even sa real life trends, daghan na mga tao nagaundang na sa pagtuon pag makabalo na sa basic skills. Basta gani kabalo na, murag di na ka gusto mag-learn pa. Kaya bitong kung kabalo na ka mo gitara, di na ka magtuon kay kabalo na ko mo gitara, pero basic lang. Sometimes you stop learning. Ang uban mo quit na sa ilahang pagtubo, pagtuon, kung feeling nila stable na ang ilahang pagkinabuhi. Even in fitness, di ba? People plateau because they stop pushing. Kana bitong naalang sa sinugdanan na mag-gym yun ko, magpapayat yun ko, pero mayroon sa umpisa. Mabitaw nang gingon na kung gusto ka na manambok pag gym, kay pag muundang ka gym, mo dako daw kag samot, pero gisulayan man ako na wa man ni epekto sa kuha. Wa na lang ko nag-gym mao man gihapong lawasa. Sometimes we do that. And spiritually, it's the same. Ngano man, sometimes or most of the time, we hear the lines, okay na ko, nagasimba bitaw ko, okay na ko, wala bitaw ko'y ginahimo na dautan. At least, na ako'y ginabuhat diri sa simbahan. At least, na ako diri karon. Pero igsuon, don't settle for okay na yan. Kaya nga naman, gitawag kita na magtubo dira sa Ginoo. Tinawag tayo sa paglago. Why? Gibasa ganina kanato in Romans 12:1-8. Unsa may danger niini mga kaigsuunan. Okay na yan can become the enemy of growth. Pag musettle na ganita na ingani na akong kinabuhi, musettle na ko na ingani, stable na,
wala na kita'y room na mo improve kita, mo grow kita, then it will become an enemy na di na gyud kita magtubo. In Romans chapter 12, 1 to 8, gipakita ni Apostol Pablo ang usa ka importante na kinahanglan nato pagahinumdaman. Unsa may background di ay niini. Kung atong balikan, again, we're still in the book of Romans. Kung atong balikan, from Romans chapter 1 to chapter 11, gi-explain ni Apostol Pablo kini na mga kamatuoran. Unsa? Ang maayong balita na kita giluwas, pinaagi sa grasya sa Dios, na kinita na atong naangkon tunod sa iyang dakong gugma ug kaluoy sa matag usa kanato. So kung imong basahon na ang chapter 1 to 11, dira nakapalibot ang mga ginasulti ni Apostol Pablo. Pero pag abot sa chapter 12, nag-shift kini ngano man. Gikan sa doktrina, nga mao dapat ni ang mapaluob kanimo, mao ni ang imog yung kinahanglan ikinabuhi, nahimo siya karon nga duty. Dili lang tama na nabalaan nimo tanan na doktrina, kabalo ka sa tanan na theology, pero wala kay application. Pag abot sa chapter 12, mao ni ang imong himuon. Unsa pa, ang imong gituuhan dapat mo reflect sa imuhang behavior. Dili ka pwede musulti na maayo kay ka manulti pero wala og dili makit-an sa imuhang kinabuhi, sa imuhang kinaiya. Ug unsa pa yang gisulti dira? Gipakita dira sa nagikan sa unsay gibuhat sa Dios padulong sa pag-unsa kita mo respond. Kana bitaw gihimo na kini sa Ginoo, now what? Unsa may himuon nato? Isip na mga magtutuo ni Kristo. Unsa may angay nato na pagahimuon. So makita nato drama kaigsuonan, there's an action na akitay pagahimuon. No? Dili lang tama na na-contain kita niini, maayo kayo kita, word for word sa Bible, memorize kayo kanato ng tanan, pero walay application. Wa ta kabalo, paunsa kita mo respond niini. Mao lang kung imong basahon, ang unag yung verse ni Ana, dira sa verse 1 sa chapter 12, nagsugod kini na kung asa ni hangyo, ni appeal si Apostol Pablo, nagsulti siya, in view of God's mercy. In view of God's mercy. Nga naman, tungod sa tanan, nagihimo sa Dios, kanako, kanimo, kanatong tanan, naa dapat proper response niini. Tay gihimo ang Ginoo. So unsa may angay nato na response niini? Kinabuhi na atong itugyan sa Dios, kinabuhi na naay kabag-uhan, kinabuhi na angayan o pwede pagagamiton sa Ginoo sa pagpalambo pa sa iyahang ginharian. So here's the truth for us this morning. God did not save us just to make us okay. Wala lang tagiluwas sa Dios para may kag okay nako. Okay na yan. Unsa man, He saved us para baguhon kita, patubuon kita, gamiton kita para sa iyahang kaymayaan. Ayog settle, na ingana na lang igsuon, na ay katuyuan ang Ginoo sa matag-usa nato ka kinabuhi. Makita nato diri that in Romans 12, 1 to 8, gipakita ni Apostol Pablo na ang pagsunod kang Kristo, dili nang mag-settle lang ka, na ingana na karon ang imuhang situation. Kana bitaw mo ingon ka na ang spiritual na kinabuhi na ay katapusan, no? No? Wala pa kanto, naa pa kita diri, we're still learning, we're still growing, pinaagi sa grasya sa Ginoo. Muna, it's about continual growth. Padayon kita na ginapatubo sa Ginoo sa tulo ka aspeto. Base sa ato ang bersikulo, una, ang atong pagtugyan sa tuang kinabuhi dira sa Ginoo, our surrender. Ang atong kabag-uhan, makit-an ba ang kabag-uhan sa tuang kinabuhi? O ang atong pagpagamit, pag-serve dira sa atuang buhi nga Ginoo. Thus, mga kaigsuunan, wala kita gitawag sa Dios to stay stagnant. Gitawag kita para magtubo, to grow. And that is my prayer for each one of us at the end of this sermon,
Moabot ka nato, ma-realize nato, dili day kini ang gusto lang sa Dios kanako. Gusto sa Ginoo na mag-grow pagyod ko. Ang pangutana nato karon, how does growth look like? Tanawon nato diri karon mga kaigsuonan, tulo ka kamatuoran nagitawag sa Ginoo kanato na kung asa magtubo kita pinaagi niini na mga passage. Una, we are called to full surrender, not partial commitment. Gitawag kita sa Ginoo na atong itugyan ang atong tibuok kinabuhi dira kaniya, dili lang kanang partial nato na commitment. Di ta mo ingon, og 90% lang imuha Lord, 10% bilini pug ko. No, ang gisulti diri full surrender. Katibuk-an nato na pagtugian sa ato ang kinabuhi dira kang Kristo. Verse 1, unsay gisulti dira? I'll be reading in English Standard Version. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Himay-himayo na to, isa-isaho na to, unsa may ginapasabot ni Apostol Pablo niini. Unang phrase dira na gisulti, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God. This is very important. Nga naman, kasi Apostol Pablo, wala niya gina-force ang iyang kaugalingon. Take note, unsay gigamit niya dira, I appeal to you. Nagahangyo ako kaninyo. By the mercies of God. Pinaagi sa kaluoy, sa gugma, sa Diyos. Both pasabot, He is not forcing obedience, but rather, iyang ginaimbitahan ang mga katawhan na kinahanglan na kita'y response. Kita mangganit ng mga tao kung isin lang, ginasin ramang ko ani, oy. Pero kung naka-iPhone ka, ilong presser nimo, at least mabasahan gyapon nimo, pero di niya makita. No? Na imo nang gibasa. No? Para maghuna-huna sa kung sa may reply na kuon niya na. No? But sometimes, wala man yun reply. No? Ang usa ka tao. And here, Apostle Paul is saying, in view of God's mercies, I appeal to you, brothers. He is not forcing obedience, pero iya kitang ginaingganyo na mo respond kita. Everything na iyang gisulti is grounded sa usa ka matuuran. Unsay ka matuuran niini? Mercy of God. Kaluoy sa Ginoo. In the earlier chapters, mga kaigsunan sa Book of Romans, gi-explain na ni Apostol Pablo kung paunsa ta giluwas sa Dios, paunsa ta gipasaylo sa Dios, paunsa gipakita sa Dios ang iyang grasya kanato na dili man unta ta deserving. Somehow, makita nato diri na pagsulti ni Apostol Pablo, in view of that mercy, ingani unta ta magkinabuhi. Mo na ang iyang ginahangyo, mo na ang ginasulti sa mga katawhan, na ingani unta ang atong response. In other words, our surrender, ang atong pagtugyan sa tuang kinabuhi, dili kini driven kay tungod guilty ta. Dili kini driven kay tungod na kanabitang, ngani na lang, mapugos kita. Pero ang atong pag-total surrender sa Ginoo, pagtugyan sa to ang kinabuhi, kay tungod mapasalamaton kita sa gibuhat sa Dios sa matag usa kanato. In other words, mga kaigsunan, kung nasabta nato og pag-aayo, kung unsay gihimo sa Dios sa matag usa kanato, you cannot just say, okay na yan. Dili ka mo settle, okay na ni, kung nasabtan yun nato og pag-aayo, kung unsay gihimo sa Dios. Naakitay proper response na paghimuon. He deserves proper response, deeper response, gikan kanato. Gisumpayan pag niya. Unsa daw? To present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Kanang phrase dira na present your bodies, wala lamang ka na nagpasabot na kanang physical body na to. No?
Dili na physical body. It means ang imong katibuk-an nga kinabuhi. But pasabot ang imong oras. Ang atong mga desisyon sa kinabuhi, ang atong mga relationship, ang atong mga priorities, tanan. Wala nagapangayo ang Ginoo og portion lang sa imuhang kinabuhi. He is asking all of you. Nakuha na to. Kung ato ng tanawon, wala ni sulti ang Ginoo na, okay rabi sa 50%. The rest, imuha na. Wala man siya ninyo dirag, offer some of your bodies, offer some of your time, offer some of your priorities dira sa Ginoo. He is asking for all of you. Total surrender dira sa Dios. And then, nigamit siya o very powerful na image. Unsay image na dira? A living sacrifice. In the Old Testament, di ba, kabalutan, in the Old Testament, nindot kayo, no, mo-attend kita Sunday school, kay nakita sa Book of Genesis, makitaan ginato, masabta nato, kini, ang mga sakripisyo ato nga time, ginaunsa, ginapatay, o ginabutang sa altar. No? Muadto ka dito, ang pari lang makasulod dito sa ang high priest lang makasulod sa holy of holiest. No? Kung dawaton ba ang imong gihalad dira kaniya, no? Kinahanglan na kay isakripisyo. But now, unsay giingon ni Apostle Paul, we are called to be living sacrifices. Masabta nato diri na dili di ay kini one-time event lang. In the Old Testament, one-time event. But yun, ihalad ang hayop dito sa altar. Dili kini pag-abot diri kanato, dili day kini one-time event ang pag-surrender sa Ginoo, but a daily surrender to God. Kaya nga naman, we are still sa ato ang kalibutan na puno sa kasalanan. Mao nang kinahanglan ginato sa matag adlaw na pangayoon na ang grasya sa Dios, kaluoy sa Ginoo, mangayo kita kapasayloan sa Ginoo, itugyan nato ang atong kinabuhi dira kaniya. Mao nang sa matag adlaw pilion nato na musulti kita, Lord, ang akong kinabuhi, akong ginatugyan dira kanimo. Lord, my life belongs to you. But the challenge is this, brothers and sisters in the Lord. Mao kini ang challenge kanato. Pagbuhi gani na sakripisyo, pwede na musibat sa altar. May man tong sacrifice katong Old Testament, kay gipatay naman to daan. Pero kita, na living sacrifices, pwede kita mo exit kung di na ta ganahan. That is why surrender must be continuous. This exposes the danger sa kana bitawng ginatawag nato na okay na yan kind of faith. Daghan na mga katawhan, kontento na with partial commitment. Kontento na ta, na naa kita'y partial commitment. Musulti tag, okay na, nag-attend naman ko sa simba. Okay na, naka-avoid naman ko sa mga major na mga sala. Okay na, I give a little. But Paul is not calling for a partial obedience. Kaya nga naman, unsiyang iyang gisulti, partial obedience, still disobedience. He is calling us to a total dedication sa atuang kinabuhi. Igsuon sultihan, tika, true worship is not just what happens during singing. Dili lang sa atong pag-awit. True worship, mahitabo ka na kung ang atong tibuok nga kinabuhi, atong gitugyan sa Dios. Holy and pleasing to Him. As Jesus, no? Mao na yang giingon. As Jesus in Luke 9:23, nagsulti siya, if anyone could come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Take note of the word daily. That word daily reminds us that surrender is a lifestyle, not just for a moment. Kinabuhi, ginato na sa matag adlaw. Let me illustrate
sa kaning nga story. Siguro nakakita na mo, nakabasa na mo in the story, no? Kaning comics, nakanabitaw, naghisgot si manok o si baboy. Nagingon ang manok, "Hey pig!" Western kay, no? Hey. No? Ano siya, boy na lang. No? Naghuna-huna ko ba na magtukod tag restaurant? Ang baboy, unsa may pangalan nato, nok? Tubag pod ang manok, "How about ham and eggs?" Ham and eggs. Duwa-duwa ang baboy, ana siya, "No, thanks." No? Ingon niya siya gisulti, "I'd be committed, but you'd only be involved." Ano man? Ikaw, mangitlog ra ka, okay na ka. Ako, para makaproduce kog ham, kinahanglan pat yun gyud. Ako ang kaugalingon. Siya, "I've be committed." Ikaw, ma-involve ra ka. Kay itlog raman ang imuhang hatag. No? Igsoon, sometimes, daghan na mga Kristohanon, mura po tag manok. Ningi aday mong katapad, ayaw na. No? We give something to God, but not everything. Naatay ginahatag sa Dios, pero dili tanan. It's either your time, ang imong priority, pero igsuon ang Ginoo nagatawag kanato to full surrender. Dili partial involvement. Dili man deserve ang Ginoo sa mga leftovers lang nato. Kana bitong bilin lang nato. Namoyon tag, "Lord, ay salamat na humanay ko sa akong trabaho, Lord. Nanay ko time nimo." No? Dili. He doesn't deserve our leftovers. He deserve ang atong tibuok nga kinabuhi. So the question na atong ipangutanan sa atong kaugalingon, ato na bang gitugyan tanan dira sa Dios? Or naapay mga areas sa atong kinabuhi na naga-hold back kanato og mo settle na tag okay na yan. And here's the truth, simple and clear. Again, God is not asking for a part sa imuhang kinabuhi. He is asking for all of you. Nganuman, kung kita tinud-anay na isurrender ang atong kinabuhi dira sa Dios, dira magsugod ang atong pagtubo pinaagi sa grasya sa Ginoo. And it will lead us to the second point, that we are called to transformation, not just improvement. Ang tinguha sa Dios sa matag usa kanato na naay kabag-uhan, dili lang nang ma-improve ang ato ang kinabuhi. After calling us to full surrender, gipakita ni Apostol Pablo unsay mahitabo sa sunod. Romans chapter 12 verse 2. Unsay giingon sa verse 2? "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good, acceptable, and perfect." Gisugdan ni Apostol Pablo sa iyang gisulti dira atong dira mga kaigsuunan na kung asa kinahanglan nato mao kini ang atong pagahimuon. Kani nga verse nagpakita na ang Kristohanon nga kinabuhi is not just about giving ourselves to God. It is about being changed by God. Dili ta mo human na, "Lord, ako nang gitugyan ang akong kinabuhi dira kanimo." Pero walay kabag-uhan. Dili ka willing na i-transform sa Dios. Nganuman, surrender is the starting point, but transformation is the ongoing process. Wala lagi question sa imong pag-surrender, "Lord, ako nagitugyan ang akong kinabuhi dira kanimo." Pero ginaalaw ba nimo ang Dios na iya kang bag-uhon? Ginaalaw ba nimo sa imong kinabuhi na ang Dios magapamuhat kanimo, maga-refine kanimo? Mao na ang ginatawag nato na sanctification part. Ginahimo kitang balaan sa Dios matag adlaw. Dili kini sayon, pwede kita masakitan, muagi kitag mga pagsulay. Pero pinaagi ni ana kung willing kita mo undergo niini na proseso, there will be transformation pinaagi sa grasya sa Dios. Mao nang daghan na mga Kristohano na himong stagnant, kay hantod lang kita surrender, hantod lang kita nakaila sa Dios. Alliance man ko. Dagag alliance.
Moadto ka sa mga asa na mga dapit na kung asa nagsugod ang alliance, bisan to mga tao na dili makastraight og lakaw kay tungod grabe na ang inom. Pangutan-on nimo alliance man ko. Alliance lagi. Ang pangutan na Kristohanon ba? Mao nang musulti na tag, okay na yan. At least, dili ko parehas kaniadto. Pero igsuon, wa lang man ta gitawag sa Dios for a mere improvement. Gitawag kita sa Dios na makompleto ang atong kabag-uhan. I know, dili man kini kanang instant dayon. Dili man kini overnight process. Pero akong pag-ampo, natugutan nato ang Ginoo na magapamuhat kanato matag adlaw sa atoang kinabuhi. Paul begins sa iyang command, balikan nato, do not be conformed to this world. Kung atong tanawon, negative command, do not be conformed to the pattern of this world. The word conform means to be pressed into a pattern, like something molded according to shape. Kanang yung nadala ka ba? No? Mauna gyud na ang imuhang ginahimo kay naanad ka na mauman kini ang ginadikta sa kalibutan. Maunang nadala ka kung unsa man ang ginahimo sa kalibutan. In other words, I mean, the world has a system. Namang yung sistema ang kalibutan. A mindset, a way of thinking, o kung dili kita careful niini, hinay-hinay ma-adapt nato kini. Kaya bitaw kung moadto ka sa usa ka lugar ug mauni na andan sa mga tao, first week ana dili pa. No? Tamo atong mga nagsikat tong mga niaging bulan last year, no? One day in Thailand. No? Katong mga ngato na video, no? Hanto diabot 2 weeks hanto lahi na after 1 year. Mo nang ginasulti nato na kanang nadala ka ba? Ay mo maning andan diri. Mo day ning kultura diri na lugar, no? So mao pud na ang imong na-adapt. Slowly na-adapt nato kini without realizing, we begin to think like the world. Ato nang gina-value kung unsay gina-value sa kalibutan og nagakinabuhi according sa standard sa kalibutan. This is dangerous, mga igsoon. Ngano man? Kay pwede that you will be physically present in this church but mentally shaped by the world. Nalay ka diri simbahan pero ang imong character gina-shape man pod. Imagine, Sunday ra ta magkita diri. Lunes hangtod Sabado, asa man ta? No? Let's be careful about ana. That is why okay na yan is risky. Oftentimes, mustap kita na kung unsa ang gitudlo kanato kay tungod na dala na kita sa kalibutanon na pattern. Pero unsa ang giingon ni Apostol Pablo gikan sa negative command na ay positibo na command na gisulti siya. But be transformed by the renewal of your mind. The word transform comes from the Greek word metamorpho. Kung ano yung metamorpho? Where we get the word, mga estudyante, metamorphosis. A complete change from inside out. Ang caterpillar, kadugayan na himong butterfly. But pasabot, dili lang kini external behavior modification. It is internal transformation. Ug asa man kini magsugod? Unsay giingon sa pulong sa Ginoo? Asa magsugod? Sa atong mind, sa atong paghuna-huna. Ngano man? Because the way we think shapes the way we live. Kung unsay atong una-unaan, mao gyud nay ato kadalasan mao gyud ang atong ginahimo. Kung ang imong panguna-huna wala kini na renew, wala kini na bago, then your life will never be transformed. Kung ba lang gani taman na mo yung tag, oh lagi tama na. Pero wala nato gikinabuhi kini maglisod ta niya na igsuon. That is why daghan na mga tao nag-struggle
o nagapabilin lang kung unsa ang ilang kahimtang karon. Daghan ng mga tao ilang ginatry na bag-uhon ang ilang habits without changing ang ilang paghunahuna. Pero igsuon, real growth happens when God changes our mindset. Kung ang iyang kamatuuran, pulihan ang atong mga old na mga ginahuna-huna, mga ginatuuhan. Muna in 2 Corinthians 5:17, ang sigisulti dira, if anyone is in Christ, he is what? A new creation. Ephesians 4:23, we are told to be renewed in the spirit of your minds. Muna, ang goal sa Ginoo is not just to make you better, He is making you new. Pag-uhon gyud kita sa Ginoo. Mabitaw na maghuna-una ka kung naa kay plastic bottle na nagamit na nimo. Wa gyud nimo gihugasan. Hugaw na, yellow na. Tapos imong butangan og limpyo nga tubig. Ihatag nimo sa imong higala mo, inom kaha. Sulti kag limpyo maning tubig. Limpyo laging tubig, pero ang sudlanan hugaw. In the same way, you cannot expect a transformed life kung ang atong hunahuna is still filled with the old patterns, is still filled sa kaning mga bakak sa kinabuhi, worldly thinking. Igsoon, the issue is not just what you do. Dili lang ka na ang issue kung unsay ginahimo nimo. Ang issue po niini is how you think. Di man namo na makita Ginoo-ray nasayod ni ana. That is why the battlefield sa atong pagtubo, mind. Practically, this means we must intentionally allow God to renew our thinking. Og mahimo nato kana sa pagpuno sa ato ang hunahuna sa pulong sa Ginoo, i-align nato ang atong mga ginatuuhan sa kamatuuran na gihatag sa Dios, i-reject nato ang mga panghunahuna na dili gikan sa Ginoo. When you used to think, hanto diri na lang gyud ko. Kung baguho na sa Ginoo musulti ang Dios kanimo, dili naa pa ko'y purpose nimo anak. Kung nasanay kita na musulti nag-okay na yan, God replaces it with the truth, I am still working with you. Igsoon, ang pagtubo nato, growth begins with your internal dialogue starts agreeing with God's voice. Kung ang atong panghuna-huna nga inline na kung unsa ang gusto sa Dios, kanato. And Paul says that when this transformation happens, kung matransform na daw ang atong panghuna-huna, unsa yang gisulti, ulahin na phrase dira, that by testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Wow! In other words, a renewed mind, ang gibago na panghuna-huna sa Dios, mag-lead di ay kini sa clearer understanding kung unsay direksyon sa Ginoo alang kanato. Daghan kanato musultig, unsa man gyud will sa Ginoo sa ako ang kinabuhi? What's God's will for my life? But the answer, mga igsoon, is connected to transformation. Kinahanglan sa gidiay na ang atong pangunahon na mabag-o kini, ma-renew kini, and then, unsay gisulti niya, you will have the ability to discern the will of God. Mas klaro ug masabtan nato kung unsay kabubuton sa Ginoo. Pero unsa daw, magsugod kini if we let God transform ang atong panghuna-una. So let us examine ourselves. Have we settled sa panghuna-una, okay na yan thinking? Have we stopped allowing God na bag-uhon kita ang atong kinabuhi? Kay nga naman, mao kini ang kamatuuran igsuon. Wala ta gitawag sa Ginoo just to stay the same.
you are called to be transformed. Ang tinguha sa Dios na bag-uhon kita. O kung ang atong panghuna-huna gibag-o na sa Dios, ang atong kinabuhi musunod kana. By the grace of God, hinay-hinay na kita bag-uhon sa Ginoo. It will lead me to my last point. We are called to purposeful service, not passive faith. Na ikatuyuan ang Ginoo kanato. After na mahimo nato tong tanan, that we surrender our lives, tugutan nato na bag-uhon ta sa Dios, it will lead us na gamiton ta sa Ginoo sa iyang buluhaton. Dili lang na kanang atong faith na wala nagalihok. After calling us to surrender in transformation, si Apostol Pablo, gidala kita sa kanang ginatawag nato na visible expression sa kanang gibag-o na kinabuhi. Makita nato in verses 3 to 8, kung unsa na ang tinud-anay na pagtubo, dili lang internal, it will result into relational and at the same time, functional. In other words, kung ang atong kinabuhi, gitugyan na nato sa Dios, gibag-o na kita pinaagi sa grasya sa Ginoo, it will be seen, makitaan kini, in how we serve. Wow! Murang mag-excited ta, kaya ang bulan sa April o May, dira ta muli noon sa ato ang series. No? We'll have our series, Better Together, every member a minister. No? Makita nato dira pagsugod ni Apostol Pablo in verse 3, for by the grace given to me, I say to everyone, you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment in according to the measure of faith that God has assigned. This reminds us na ang pagtubo nagsugod sa tama na paglantaw sa atuang kaugalingon. Some people overestimate themselves. Abay nga na to, sobrahan na tag-overestimate sa atuang kaugalingon ba? Karang mula lang ko busulti ko, kanawong na ko si Daniel Padilla, mo to mo dili. Ay, mo katawa. Pasting layo agad, pastor. Overestimate, no? Sa ng GGSS, no? Gwapong-gwapo sa sarili. Sometimes we overestimate ourselves. Proud, self-reliant, di na ta magpatudlo, kabalo na ko ana. No? Tapoy ubahan na, i-underestimate po ng kaugalingon. Feeling unworthy, di ko kabalo, oy. No? Kanta ta, andili, oy. No? Yabag-yabag yung ko. No? Thinking na wala na yun tayo ma-offer sa Ginoo. But Paul is saying to have what? Sober judgment. Pag usulti tag sober judgment, balanse, God-centered view. Nga naman, kay both ang pride o ang insecurity can keep you from serving. Grabe ka bilib, imong kaugalingon. Pag wala ko dira, palpak yun na ilang buluhaton ba? Napoy ba, di lagi ko, no? Wag yun ko'y mahimo lagi. No? Mao na makapugong ka nato, na di kita makahimo sa pag-serve. Then, Paul gives a powerful picture. Unsa daw ang simbahan? Makita nato na in verses 4 to 5. For as in one body, we have many members, and the members do not have the same functions. So we, though many, are one body in Christ and individually members of one another. Makita nato, diri makaigsoon at every believer, ang imong katapad karon, ikaw mismo igsoon, naa kay lugar, naa kay role, naa kay function sa ginharian sa Ginoo. Why sobra? Why kulang niini? Dili man ta parehas tanan, no? Dili man pareho tanan ang atong mga abilidad, mga gifts na gihatag sa Ginoo, pero hinumdumi everyone is important. Dili tungod kay ang kadaghanan ang ginatanaw lang naa sa tubangan, katong mga naa sa likod na ginahimo, di na kayo to nindot, maayo sa tubangan sa Dios. Dili. Everyone is important in the kingdom of God. But the problem is that many members fall into the mindset na okay na yan when it comes to serving.
Okay na, simba lang gug ko. Okay na, mutanaw lang gug ko. Okay na, bitaw nagahimo, ana. But according to Paul, dili na maoy design sa Ginoo igsuon. You were not saved just to sit. You are saved to serve. Siguro di lang nato mabalaan pa karon. But I pray sa mga musunod na bulan, masabtan nato, asa man ko gitawag sa Ginoo na mo-serve sa iyahang ginharian. Verses 6 to 8. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in portion to our faith. If service, in our serving. The one who teaches in his teaching. The one who exhorts in his exhortation. The one who contributes in generosity. The one who leads with zeal. The one who does acts of mercy with cheerfulness. The point here, mga kaigsunan, is not the specific gift. Ayaw focus dira kayo sa specific gift na gisulti dira. Pero ang realidad naun sa man, everyone has been given something. Na ay gihatag ang Ginoo sa matagusa kanato. Ug kung unsay gihatag sa Dios kanato nagasa, gamito nato kana faithfully and diligently. Kung gihatag sa Dios kanimo mo serve ka, then serve. Kung gihatag sa Ginoo na mutudlo ka, dira ang imong linya pagtudlo. Kung mo encourage ka, mulamano ka dira sa tubangan, mahimo ka nga usher, then encourage somebody. Dili nimo kinahanglan na mapariha sa uban na ingana ka maayo. Ang importante igsoon, ginagamit nimo kung unsay gihatag sa Dios kanimo. Because growth is not just about becoming better. It is about becoming useful in the kingdom of God. Imagine na lang gud nato sa mga hilig og basketball diri. Diba di kita ganahan og kanang naalay usa na kanang murag kabayo na irinda ba? No? Pagunit sa bola diretso pikas ring. Mingon nanta ikaw na lang dira oy, no? Pero di man pod pwede na isa ray po'y modula, 5 iyang kalaban kay di man pod na i-allow. Moingon na lang siguro tag, okay na tan-aw na lang minimo. Pero dili man ingana ang function sa team, no? Why? Kaya ang matag usa na ay role, dili man siguro tanan star player. Naman gid siguro yung ginatawag ta na role player, tig rebound, tig depensa, na dapat mabalaan na gid nato ang atong role. In the same way, ang simbahan becomes weak when members choose to stay passive. Kung wala kitay ginahimo. Pero kung ang matag-usa ka nato, magpagamit, the body becomes strong and effective. Mao nang giingon ni Apostol sa 1 Peter, 4:10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others. Notice, each one. Walay exempted. Wa tay ginatawag na sideline Christian. Tananta na ay role. So let me ask you honestly. Let us ask ourselves honestly. Am I actively using my God-given gifts or nagsettle na ko sa okay na yan faith? Nga naman, growth is not just personal. It is expressed through service. Kung nagatubo ta dira kang Kristo, it will show kung paunsa kita mo contribute sa ginharian sa Ginoo. And this completes the picture. Gitawag ta sa Ginoo to surrender, to transform og iya kitang pagagamiton. Yes, morning common na linya sa atua. Okay na yan. Okay na ang akong spirituhanon nga kinabuhi. Okay na ang akong commitment. Okay na ang akong ginahimo. But today, my dear brothers and sisters in the Lord, ang Ginoo ginakorekta ni ana na linya. Because the truth is that okay na yan is not the goal. Growth is. Ang pagtubo, mo ka na itinguha sa Ginoo. Again, walang tagiluwas sa Ginoo just to make us okay. He save you for something greater.
Gitawag kita, unsa to atong tulo ka punto? He calls you to full surrender, real transformation, purposeful na pagpagamit sa Ginoo. So today, as we end our series, the question is not, okay na ba ako? Okay na ba ako? Dili na maoy pangutana. The real question is this, am I still growing in the Lord? Nagatubo pa ba ko sa ako ang pag-alagad dira sa Ginoo? Maybe some of us, naapay mga areas na kinahanglan nato i-surrender. Naapay mga areas na baguhon sa Ginoo, ayaw undang sa pagtubo. Pinaagi sa grasya sa Dios, iya kitang pagatabangan o kita iyang pagagamiton. Let us pray, no, na kung asa ang atong tinguha na dili bitaw, Lord, okay na ni. Pero ang atong pag-ampo, Lord, grow me. Patubo ako. Patubo ako sa ako ang pag-surrender dira kanimo. Baguha ang akong pangunahuna. Gamit ako sa imong ginharian. Never settle for okay na yan when God has called you to grow. Never settle for okay na yan when God has called you to grow. Lord, salamat sa imong mga pulong. Silyuhi kini sa among kasing-kasing una-una. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God bless each one of us.